Start na. Good day, everyone. We are Group Urjan, and we are here to present our topic about pollution. Definition of pollution. Pollution is the introduction of harmful materials into the environment. These harmful materials are called pollutants. Ang pollution po is nabubuo kapag ang mga naninirahan dito sa ating mundo is lagay ng lagay o tapon ng tapon ng mga basura sa paligid na nagkokos ng masasamang hazard o mga hazard na pwedeng makasama sa both humans and nature. Types of pollution. Types of pollution based on place. Yan sa pollution based on place is yan natin makikita yung specific na pinanggagalingan ng ating pollution or yung mga basura nating tinatapon. Types of pollution based on causes. Yan naman sa pollution based on causes is yan natin malalaman yung mga dahilan kung ba't nagkakaroon ng ganong pollution or kung bakit nagkaroon ng ganong pollution. Types of pollution based on place. Point source pollution, which affects both air and water, can come from factories and power plants. Yan naman po is, ang pinakamagandang example is yung sa oil spill ng mga barko, na kung saan tumatagas yung langis mula sa barko na ito yung magiging sentro ng pagkaroon ng pollution na patuloy na pagkalat nito sa ating karagatan na magdudulot ng pagkasira o pagkontaminated ng ating karagatan. Non-point source pollution. Contamination of water or air that does not come from a single discrete source is referred to as non-point source. Diyan naman po is, hindi lang po iisa ang kanyang sentro ng pollution. Siya po pwede manggaling sa mga iba't ibang lugar katulad po ng drainage natin na madaming pinanggagalingan na lugar o mga city na pwedeng doon dumaan ng mga basura or yung mga pollution na nadediretso sa ating karagatan o sa ilog na magiging contamination din. Types of pollution based on causes. Air pollution occurs in the air due to the entry of contaminants that exceed normal limits. Yan naman is familiar na tayo dyan dahil sa ating araw-araw na pumuhay is nakakita tayo ng mga sasakyan na nagdudulot ng mga may itim na usok na pwedeng makasira ng ating ozone layer. Water pollution is the mixing of contaminants and water through rivers, beaches, lakes, and groundwater, which result in decreased water quality. Yan naman po is tayo po ang minsan ang may dahilan kung ba't nagiging ganyan, nagkakaroon ng water pollution dahil sa mga basura na hindi natin tinatapon sa tamang basurahan na nagkakaroon ng pagpunta sa ating mga karagatan na nakokontaminate natin yung tubig na pwede nating mainom. Soil pollution. The mixing of pollutant substances with the soil. Yan po, ang pinakamagandang example is yung mining na kinukuha natin ng mineral yung mga lupa, ngunit nagdudulot ito ng pagkakaroon ng landslide. Light pollution. Light pollution is a condition where there is a excessive disturbing light. Ang halimbawa na po na is yung isa pong ang liwanag pong ilaw sa isang kalye na mahirapan pong tumingin sa bituin sa langit. Noise pollution. Noise pollution is a condition where there is disturbing sound noise. Ang halimbawa po dito is yung mga sasakyan po na dumadaan po sa labas na sanhi ng hirap po sa pagtulog at nakadisturbo po sa mga ginagawa ng tao. The sound pollution effects on humans and nature. The effects of humans on nature. Humans and nature, pollutants that pollute environment has many negative effects. That advice effects of pollution affects human beings, living things, and ecosystem. Papalag po natin to dito sa next slide na to. Air pollution. Air pollution can also cause long-term damage to people, nerves, brain,
kidneys, liver, and other organs. Some scientists suspect air pollutants cause birth defects. Ang halimbawa po dito is yung buntis po na naninigarilyo. Pag lumabas po yung bata po sa nanay, magkakaroon po ito ng sakit. Water pollution. Water pollution cause diarrhea, skin diseases, malnutrition, cancer, and other diseases related to water pollution. Ang halimbawa po dito is yung maligo po sa isang ilog na madumi. Pag naligo po doon is magkakos po ito sa sakit sa balat po o yung magiging makate yung balat. Impact of soil pollution. Soil pollution affects soil fertility, this diapardisses food security, which is essential for human survival. It also poses risk to human health. Ang halimbawa po dito is yung sa lupa po na pag meron po itong soil pollution is mahirap pong hindi po mag-grow yung plant or yung vegetable na cause po ng shortage na pagkain. Next naman po is the effect of pollution on humans and nature. Let's start in the light pollution. Sa light pollution, it reduces melatonin production from more light at night, leads to sleep loss, headaches, tension, anxiety, and other health issues. Ang pinakang example naman po dito is, halimbawa po yung dito sa bahay na merong nakapaligid na masyado pong maliwanag na mga Christmas decors, ganyan. And pagka yung dumating yung late night, syempre gusto na nating magpahinga. Tapos, may hirapan po tayong makabuo ng tulog o yung antok na tinatawag. Dahil sa liwanag ng paligid, mas may hirapan tayong, kumbaga, hanapin yung peace para sa makatulong sa ating pagtulog. Next is the noise pollution. Noise can cause attacks of stress, fatigue, depression, anxiety, and hysteria in both humans and animals. Ang i-example ko naman po dito is yung alaga ko pong aso na pagka po New Year's Eve, syempre sobrang ingay, yung mga maingay na motor, yung mga paputok. Kumbaga po nai-stress po siya na parang natatakot po, ganun. And then next is yung makikita nyo naman dito sa mga pictures as seen in the pictures of youngster living in crowded cities with filthy alleys and poor basic sanitation. The Philippines is severely affected by widespread poverty and environmental degradation. These photos illustrate the daily problems that communities confront when waste-filled, filthy waterways endanger public health and harm nearby ecosystem. In order to reduce poverty, improve living standards, and reduce the long-term effects of environmental neglect on both human and natural systems, substantial social reforms and ecological interventions are desperately needed. So kung mapapansin po natin dito sa larawan na ito, yung sa left side is may mga bata na nakatingin po doon sa kanilang parang eskinita na puro basura. Ang maikokos naman po nito sa tao dahil ito po ay, syempre, pollution, mag-focus po ito ng health concerns sa mga bata na pwede pong, halimbawa, naglalaro sila dyan. Tapos may makain silang kung ano. Pwede po yung maging maka-apekto sa kanilang health, magkakasakit po sila yan. And then yung, as explained kanina, sa water pollution, yan, may naglalangoy na bata dito sa right side picture. Ang pwede po natin diyang i-example o pwedeng maka-apekto dyan is magkakaroon po ng mga skin diseases yung mga tao. And yun po, and from my experience, yan. Pagka po nakapaglangoy po tayo sa ganyan, yung mga maduduming gayaan, pwede po yung maka-apekto sa balat natin yung sobrang skin irritation po, mga skin issues, ganyan.
And then, kaya naman po tayo nagkakaganito is parang meron din po siyang problema sa ating government since hindi po tayo nakakapag-focus sa dahil nga po yung medyo meron tayong poverty o kahirapan, nahihirapan po mag-focus yung government para i-address yung ganitong mga issues. Siyempre po, sa pagdami po ng mga plastic waste, yan, tas yung mga sasakyan po natin na mausok, tas yung mga labis na pagmimina, ito po ay nakakaapekto sa ating kapaligiran. Hindi lang po sa ating kapaligiran, kundi sa ating ding mga tao. And then, 3 resolutions to minimize the effect of the environmental issue. Ang first is reduce carbon emission. By switching to renewable energy like solar, wind, and hydropower, and by promoting energy efficiency in homes, industries, and transportation. Ang maidadagdag ko naman po dito is, yun nga po, reduce carbon emission. Saan po ba nanggagaling yan, yung mga carbon emission na yan? Yan po ay nanggagaling doon sa ating mga coal power plant, yung mga power plants po natin na pinapaandar ng uling, o kaya naman po, yun nga, yung mga sasakyan na mauusok, gaya ng mga jeep, and then yung mga factories natin sa industriya, ayun po yung nakaka-apekto, o yan po yung tinatawag na carbon emission. So, paano po natin yun babawasan? Mag-switch po tayo, kumbaga transition to more efficient or more safe na mga pagkukunan natin ng mga pangangailangan natin. For example is yun nga po, yung solar, yan, nabanggit sa aming PowerPoint, solar, wind, and hydropower. And then yung sa mga sasakyan naman po is yung mag-transition po tayo sa mas more modernized na mga types of vehicles. Kagaya nung example nung sa in-announce ng parang car brand yun na magsuswitch na sila sa hydrogen na engine, yung hindi na po kailangan ng gasolina, gano'n. And then sa mga industries naman po, sa ngayon is wala po akong naiisip na idea kung paano natin yun mababawasan, maaalis, pero at least kahit mabawasan man lang yung kanilang carbon emissions na binibigay. And then, next is promote reforestation through tree planting campaigns and forest protection to boost carbon capture, prevent desertification, and preserve biodiversity. Ito naman po is makakatulong din sa atin, hindi lang sa atin, pati sa paligid natin, tsaka sa mga hayop. Dahil ang pagre-reforestation ay paraan ng pagbabalik ng mga naputol nating puno dahil sa mga illegal logging o yung mga pagpuputol ng puno dahil kailangan din naman natin yon. Kailangan din natin silang ibalik sa environment, sa kapaligiran, upang mas matulungan ang ating mundo na, halimbawa, matulungang lumamig, mabawasan yung init, o kaya naman is yung carbon capture. Yung carbon capture naman is, ang ginagawa kasi ng halaman is, kailangan nila ng carbon dioxide para mabuhay. In exchange, papalitan nila ito ng oxygen na nakakatulong naman sa atin. Kumbaga, nakakatulong tayo sa halaman, sa mga puno, nakakatulong din sila sa atin. And then, enhance waste management by promoting recycling, composting, reducing single-use plastic, and adapting sustainable system to cut pollution. Ito naman po is matagal na natin itong ipinopromote sa ating society, ngunit hindi pa rin naman masyadong nasusunod. Kumbaga, ang kailangan naman natin dito sa waste management is disiplina. Kaya naman, kailangan nating yun, isundan yung recycling. Paano ba ipopromote natin yung recycling? Magpo-produce tayo ng mga product na galing sa mga yung napaggamitan na, gagamitin natin siya ulit para makapag-create ng something new. And then yung composting naman, yung halimbawa, yung mga waste products natin na organic, pwede natin siyang gawing compost na makakatulong naman to fertilize the plants na pwede natin namang maging pagkain. And then, reducing single-use plastic, yun, kailangan nating maalis yun kasi ayun yung pinakang naiisip kong magiging source ng matinding pollution kasi
isipin natin, gagamit tayo ng isang plastic, isang gamit lang, tapon na. Tapon pa kung saan-saan. Ayun ang magiging cause ng isang pollution. And then, adapting to sustainable system, pinakamadaling paliwanag dyan is maging piliin natin yung mga masusustain nating system. Halimbawa ay ayun nga, yung sa paraan ng recycling. Matatawag siyang sustainable kasi umiikot lang ng umiikot yung mga waste products na nagagawa natin bago at nagagawa natin ng bagong purpose. Yan. And that's all for our report regarding sa pollution. Thank you very much and enjoy this day.